Okay, so magandang gabi sa inyo. Pag napanood nyo itong video na to, sigurado umaga na sa Pilipinas, October 6. So dito sa Saudi, October 5 pa lang. At may lumabas na Taal Volcano Advisory na galing sa PHIVOLCS around 7 o'clock PM. Basahin natin ito mga buddy upang sa ganun ay mas maunawaan nyo kung ano bang gustong ipahiwatig dito ni PHIVOLCS, no? So this is a notice of anomalously high volcanic SO2 gas emission from Taal Volcano. The highest ever recorded volcanic sulfur dioxide or SO2 gas flash in Taal was at 25,000 tons per day. Today, no, October 5. SO2 emission has averaged 8,854 tons per day since 27 September 2021. Ito ang mahalaga dito mga buddy, from which time the volcano has fallen seismically quiet, zero volcanic earthquakes per day. Ibig sabihin, continuous yung degassing niya, pero pagdating ng September 27, ito ipapakita ko sa inyo, ito yung ating bar chart. So ito ay September 27, nakapagtala ng 4 na volcanic earthquakes. Pero yung mga sumunod dito hanggang October 5 nga ay 0 na, or kung meron man ay isa lang. So talagang tumahimik dito ang volcanic earthquakes ni Taal. Pero yung kanyang SO2 ay patuloy pa rin na nag-average ng 8,000 plus. Pero today, ito na nga 25,456. So itong data na to ay ilalabas sigurado bukas ng PHIVOLCS sa kanilang Taal Volcano Bulletin. Tingnan natin kung may pagbabago, kasi na-post ko na to sa ating page. Ang date ay October 6. Update na rin natin to bukas mga buddy. So balik tayo dito sa sinabi ng PHIVOLCS, from which time the volcano has fallen seismically quiet. So tahimik, no? Para may ibig ipahiwatig dito ang PHIVOLCS. So kaya kailangan talaga ay maging mapagmatsyag tayo, kasi kung natatandaan nyo yung sinabi ni My G World sa kanyang live stream, yung tungkol sa passive degassing, di ba yun ang una nating inilista nung nag-take notes tayo, yung passive degassing ni Taal. May nakita rin akong isang artikulo na tungkol dito sa passive degassing. Basahin natin mamaya kasi baka makatulong din ito para mas maunawaan yung nangyayari kay Taal Volcano. So recent degassing at the Taal main crater has been visibly moderate to strong and generated steam-laden plumes as tall as 3,000 meters above the TVI. A sudden inflation of TVI was detected by GPS monitoring in August 2021, which may indicate renewed pressurization of the subsurface hydrothermal system due to continuous magmatic degassing. So tinalakay na rin yan ni May, no? I hope this time ay medyo nauunawaan nyo na itong bahaging ito na ipinapalabas palagi ng PHIVOLCS sa kanilang Taal Volcano Bulletin. Kasi nung April nga ay deflation, then nung September 27 ay lumabas na lamang yung inflation na ito ay na-detect noon pang August. So patuloy pa rin po na alert level 2 si Taal. Pero yung mga paalala ni PHIVOLCS dito, kagaya ng palagi nating pinauulit-ulit na sinasabi, ay wag po nating babaliwalain. Kasi sa alert level 2, posible na magkaroon ng sudden steam or gas explosions, volcanic earthquakes, minor ashfall, lethal accumulations or expulsions of volcanic gas can occur and threaten areas within and around TVI. In any moment na kailangan nyo lumikas sa lugar ninyo, dapat gawin nyo agad nang walang alinlangan. Kaya yung mga go bags, dapat palagi handa. Na-check nyo na ba kung anong kulang nyo? Baka mamaya nagamit nyo na yung mga dilata. Palitan nyo yung mga dilata para hindi siya nai-stack lang doon. Yung mga mineral water, dapat pinapalitan yan. So yan po yung ipinalabas ng PHIVOLCS today, Taal Volcano Advisory around 7 PM. So nagkaroon po ng high volcanic SO2 gas emission from Taal Volcano. So dito sa kanyang summary, hindi na natin nakikita yung mga volcanic earthquakes, no? Palaging zero siya. So talagang biglang nanahimik si Taal. Ito nga October 4, 13,359. So biglang taas siya. Almost doubled, no? Sa Miroba naman mga buddy, walang thermal anomaly pa rin na naitala dito kay Taal Volcano. At ito yung sinasabi ko na article na kung saan ang title ay Degassing during quiescence as a trigger of magma ascent and volcanic eruptions. Nakita ko lang kasi ito, makakatulong ito para mas maintindihan ninyo. Basahin natin lang yung konting bahagi kasi more on computations to eh. So yung binabasa ko lang dito, yung introduction o itong abstract para at least alam natin yung nilalaman. So sinasabi dito, yan, understanding the mechanisms that control the start-up of volcanic unrest is crucial to improve the forecasting of eruptions at active volcanoes.
So among the most active volcanoes in the world are the so-called persistently degassing ones. Etna, Merapi, which emit massive amounts of gas during quiescence. So ganito yung nangyayari kay Taal, di ba? Mataas pa rin yung ini-emit niya na sulfur dioxide, pero yung kanyang volcanic earthquakes bumaba na and erupt every few months or years. Ito yung mga vulkan na binabanggit dito, yung Etna at saka itong Merapi. So the hyperactivity of these volcanoes results from frequent pressurizations of the shallow magma plumbing system. So madalas na napipressurize yung shallow magma plumbing system, which in most cases are thought to occur by the ascent of magma from deep to shallow reservoir. Ito daw yung kalimitan na nangyayari. Most cases are thought to occur, ang dahilan ay yung pagtaas ng magma mula sa malalim papunta sa mababaw na imbakan niya. However, the driving force that causes magma ascent from depth remains unknown. Hindi pa rin alam ng mga eksperto kung ano yung pinaka-driving force niya, no? Kung bakit tumataas yung magma. Here, we demonstrate that magma ascent can be triggered by the passive release of gas during quiescence. So, yung pagtaas ng magma, ang nakakapag-trigger dito pala ay yung passive release of gas. Itong mga nangyayari ngayon kay Taal during quiescence, which induces the opening of pathways connecting deep and shallow magma reservoir. So nagkukos daw ng pagbubukas ng mga daanan sa malalalim at mabababaw na imbakan ng magma. So this top-down mechanism for volcanic eruptions contrast with the more common bottom-up mechanisms in which magma ascent is only driven by processes occurring at depth. A cause-effect relationship between passive degassing, ito nabanggit nga dito yung sinasabi ni Mai, and magma ascent can explain the fact that repose times are typically much longer than unrest times preceding eruptions and may account for the so frequent unrest episodes of persistently degassing volcanoes. So yung repose time daw, yung mga oras na siya namamahinga ay mas mahaba kaysa sa doon sa mga malilighalig niyang oras bago magkaroon ng isang eruption. Conclusion, basahin natin kasi puro computation to. Hindi naman tayo eksperto para i-analyze yun. So ito yung conclusion nila. Yan. Our theoretical analysis demonstrates that magma ascent towards the surface and pressurization of shallow magma reservoirs can be triggered by the gas mass lost during quiescence. So napakalaki ng epekto nga pala nung SO2 emission na yan. Yung palaging SO2 emission ni Taal, yung pala nagtitrigger para mas tumaas or para mas ma-pressurize, no? Itong magma na nasa mababaw na bahagi. Kaya kung titingnan yung mga body dito, sa sinabi ni Phyvolks, a sudden inflation of TVI was detected by GPS monitoring in August 2021, which may indicate renewed pressurization of the subsurface hydrothermal system due to continuous magma degassing. Pero yung itong binasa natin ito na artikulo, ganun din ang nababanggit yung sinasabi ng Phyvolks. So dahil sa pagtaas ng magma, naiipon to sa shallow chamber niya, nagkakaroon ngayon ng pamamaga kasi hindi nga makalabas yung magma eh. Paano kung dumating siya sa critical point, yung sinasabi ni Mai, na kung saan ay hindi na nakaya, no? Yung elastic layer ay nandoon na sa critical point tapos na breach na. So yun na yung moment na yung ating mga kababayan ay handa. Walang makakahula ng eksaktong oras, ng eksaktong araw sa pagputok ng bulkan. Kaya mahalaga na nauunawaan natin yung mga ganito, nauunawaan natin yung mga volcanology term. Kaya maraming salamat kay My GeoWorld dahil sa kanyang patuloy na pagpapaliwanag at may mga demonstration pang siyang ginagawa nung siya ay nag-live para mas maunawaan ng karaniwang tao. At this time, no, si Taal ay kalaban natin. Huwag nyo sabihin na mahal kong Taal. Huwag nyo kaming ipahamak. Part siya ng kalikasan. So isa siyang bulkan, no? Anong duty niya dito sa mundo? Maglabas ng sama ng loob, no? Maglabas ng magma. Ganun talaga eh. Kaya yung paninirahan sa paligid ng bulkan ay talagang very risky yan. Kaya hindi natin pwedeng sisihin ang bulkan kapag nagkaroon ng eruption.
Eh kung nakakapagsalita ang bulkan, baka kayo sisihin eh kayo baga naman, ba't kayo titira dito sa gilid ko, sa tabi ko, tapos pag ako ay umutot, pag ako ay pumutok, kayo magrereklamo, aba, ay mas nauna ako sa inyo. Oh, di ka? So yun po, sana po ay nakapagbigay ito ng kalinawan sa atin, maging mapagmatsyag pa rin tayo, maging alerto kasi sa ganitong pagkakataon, dito na lang sa sinasabi ng PHIVOLCS na yung pananahimik dito ni Taal ay hindi na biro. Continuous degassing niya, kagaya sinabi ni May, passive degassing, tapos nawala yung volcanic earthquakes. Kung natatandaan ninyo na dati ay merong post si May na yung mga ganitong biglang pananahimik ng bulkan, biglang pagbaba ng mga volcanic earthquakes, biglang nawala, ay may ibig ipahiwatig. So muli, ito si Iman Supremo. See you next time mga buddy.